Sara, nagpupunta sa BGMP, binukin ko 'yan. Nagpunta siya ng BGMP isang beses, 11:00 ng gabi, tapos may isa pang beses pala siyang nagpunta bago yung 11:00 ng gabi. Ang BJMP po ay yung, BJMP Camp Bagong Diwa, kulungan po siya at ang mga nakakulong dun yung mga high profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit na dumadalaw dun. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo, alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko 'di ba yung ID ko, tapos yung tatak ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. So anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund, alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat-lahat, kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa niyo. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chine-check mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman, ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat Sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yon na tumulong sa kanya ng eleksyon, na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak. Tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sara yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay yung pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sara. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo, at pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto, dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat naging USEC ng TMS. May posisyon ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka ha. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong posisyon mo dun sa sa OVP? At bakit napupunta ka dun sa Camp BJMP, dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglo-lawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan niyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yon, si Caramil. BFF kayo, kayo nila Sara, si Kirara, si Monsayak, diba? Yung mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo. Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chine-check nyo, baka may tumutulong. Dinadalaw ko yon. Marami na kami napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil inaibigay ko na rin sa iba. Alam ko lahat ng katarantaduhan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito.
Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapaggawa ng kwento. Hindi kailangan. Wala akong mahihita diyan. Magsasabi ako ng totoo para sa tao, para makaiwas sila sa inyo. 'Di ba? Do'n sa mga, fan ng mga Duterte, go lang, Diyos ko. Wala kaming pakialam diyan, magpakabaliw kayo, 'di ba? Basta ako alam ko yung totoo, ayoko sa'yo, sinungaling ka, magnanakaw ka din, anong ginawa mo sa confidential fund, 'di ba? Kahit nga hindi ka impeach magpaano ka na lang, imbestiga nang malaman naman namin kung anong ginawa mo sa confidential funds at intel funds. Ulitin ko ha, magkakilala tayo, ay isa lang yung taong dinadalaw mo, pinupuntahan mo sa BJMP. Isang tao lang, kaibigan ko at kuya-kuyahan mo. Lalabas din yan yung katotohanan na magkaibigan kayo. Ang dami-dami nyo ang pictures. Ang bait-bait nga sa'yo, Diyos ko. Dahil lang kay Harry Roque sa pera, pinagpalit mo. 'Di ba? Chururut, tusak, hindi ka makakapunto sa akin. Sabi ko nga, kayang-kaya ko kayong basagin lahat. Lahat kayo, kaya kong basagin. Maski yan si Gutesa, kayang-kaya kong basagin yan. Tao mo yan. Huwag kayong umarte, tao mong bobo na INC na hindi nagbabasa ng tamang script. Tapos bobo pa yung gumawa ng script, si Mike Defensor. Bobo pa yung lawyer. Sinungaling pa si Aw. Marcoleta. O siya, Sara, baka sa susunod magkita tayo sa BJMP, ha? Pumasok ka, huwag kang pasilip-silip lang. Chururut, tusakbe. Ang lakas ng loob niyong umupo talaga sa pagiging presidente, mga kriminal naman kayo. Hindi na kayo nahiya. Diyos ko, patawarin niyo pa sila kahit mga kasalanan ginawa kasi.